yung paanan mo sa oras na ito, Lord God, nandito sa lugar na ito. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Salamat sa mga kasagutan ng aming mga panalangin ngayong gabi ito, Ama. Salamat, Ama, sa pag-aawitan pa lang, Lord God. Lord, ibabango namin yung mga anghel, Panginoon, na kasama namin. Papurihan ka, Panginoon, paliputan mo ng iyong anghel. Ang lugar na ito, Panginoon, Lord God, natulungan yung plano ng kaaway, Panginoon. Hallelujah, para guluhin ang gawain ng Lord ngayon pala, Panginoon. Tukukin na ito ng iyong banal na apoy sa pangalan ni Jesus. I speak blessing at blessing sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, Lord God, na punong-puno kami ng iyong pag-ibig, punong-puno kami ng katagumpayan. We thank you, Father God, sa iyo lamang mataas-taas ang pagpuri, Panginoon. Masasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. 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 Tingnan natin ang ating Diyos. Hallelujah. About His worship to God. For His good. For His mercy. Choose His forever. Hallelujah. Hallelujah. All my life will be faithful, Panginoon. Hallelujah. 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 Sige kapatid, huwag mo kailangan na hindi ka mag-worship sa Panginoon sa masakit. Buksan mo yung bibig to worship Him. Taas na natin yung mga kamay. As we select the for His goodness, for life, for being faithful always. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Kapatid, sing from our heart. Oh my God. Sa'yo naging tapat. Hallelujah. You're so good. Thank you, Jesus, for all that you have been faithful. Hallelujah.
provision na lang po sa akin. Hallelujah. As long as you know my life. Hallelujah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of Praise. Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At magandang gabi rin po sa 55K viewers natin. Plus 25K naman dito sa kabila. Praise God. I declare. Ang ganda po ng kanta, no? Yung walang kakumpas-kumpas yung kanta. Grabe. Sabi po niya, ganda po yung statement. I surrender now and I give you everything. Pero alam mo po ba, yun yung sabi sa atin ni Lord. Kapag binigay mo sa akin lahat, pag sinurrender mo sa akin lahat, ibibigay ko kahit ano. Kaya tayo kasi yung nagsasabi nun sa Diyos, dapat tayo yung gumagawa para sa Diyos. Amen? So, samahan niyo po ako sandali tayo po ay manalangin. Yes, sa manalangin na sa langit na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ikaw, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Diyos na nagalis sa bansang Israel
sa kanilang, sa bansa sumakot sa kanila agad. Lord, nandito po kami ngayong gabi ito para pag-usapan ng iyong salita. At bago po kami lumapit, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapalinis po ng aming mga puso. At kung kami naman po ay nagkaroon ng kasalanan, ng mga hindi namin sinasadya, lalo na po kung sinasadya, Lord, patawarin po po kami. Nawa, O God, ang mensahe na ito ngayon ay tumimo sa aming mga puso at alam po namin, Lord, na ang mensahe po ito ay hindi po aksidente na maririnig po namin yun, hindi aksidente na may hayag po ang salita ito. Po namin, God, na lahat po ay may purpose. Salamat po ito po sa namin at talangin sa pangalan ng Jesus. Parang napakaganda ng boses ko dito. Parang bumbo. Parang hindi ako magpa-awit yata. Parang napakalakas. Amen? So, basahin ko po yung, papulang po tayo sa kwento ito. Sino po yung prophet na kinain ng malaking isda? Jonas. Si Jonah, di ba? Napakahaba po ng kwento niya, pero paikling ko na lang po, ano? Sabi po sa Jonah 1, so 2 verse lang, tatlo pala. Ngunit nang sila ay nasa, so alam naman po natin yung kwento, no? Si Jonah ay nagmumuriyo. Parang yun kasi naisip ko kanina word. Kasi, mamaya, papakita ko natin. Gusto niya takasan yung kanyang binigay na task ni Lord. At siya pumunta sa ibang lugar. Dapat siya pupunta sa Ninive. At ito na nga po yung nangyari. Ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante. Kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. So, ang context po nila na bawat bayan o bawat bansa may kanya-kanyang Diyos. Actually, ang Roma, napakarami po nilang Diyos. May Diyos ng kagwapuhan, may Diyos ng kagandahan, may Diyos ng araw, may Diyos. Ang po nilang Diyos. Kaya nandun po sa kanila niya talagang si Zeus. Parang half human, half God. Tapos si Venus. Diba? Marami po silang Diyos. So, yun po kasi yung akala nila una. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonah sumanay mahimbing sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. So, meron naman po pala tayo na mapupulot na magandang ginawa dito si Jonas. Parang, nagagay po ng Panginoong Hesus ay nagpagigil ng bagyo din sa dagat. Diba, ang lakas ng bagyo, pero kaya nang matulog. So, meron po pala naman tayo mapupulot. Pulutin po natin yun. Yung kahit ang daming problema, kaya mo matulog na masarap. Kaya? Yung kahit nagtabi ka, sa sisge. Yung kahit na kailang tabi ka, nakakatulog ka pa rin. Di ba? Yung mga imiro sa kape. Pero, sino yung, alam nila, due date na bukas. Amen. Pero saan pa rin ang tulog mo? Ano pa? Due date na ako, baka man pakit. Ano naman kung due date na bukas, basta matutulog ako. Kung hindi pa ako natulog, di ba? Hindi rin naman. So may maganda rin tayo mapupunan dito kay Jonah. Sa verse 6, nakita siya na kapitan at ginising. Ano at magagawa mo pang matulog? Bumangon ka, manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kawa niya tayo at iligtas sa kamatayan. Hindi na po So, meron na po tayo nakapulot, una pa lang. So, pinamagatan ko po, ang awitin kong ito, Lord, yung gusto mo. Sabihin nyo nga po, Lord, yung gusto mo,
niya. Hindi nagawa natin. Amen? Yung gusto natin. Madalas, kapag nag-pray po tayo, alam natin na sagot niya ay, lagi po sinasabi niya, nawawala si Mrs. Mercy. Yes, no, and will. Di ba ba? Kapag nag-pray tayo, ang inaasahan nating sagot ay pag hindi, no, yes. At pag hindi, yes, will. Pero alam niyo po ba, na ang tatlong ito ay makukuha natin ang sagot kahit saan po tayo mag-pray. Di ba ba, mag-pray po ako dito sa pulpito natin. Ang mangyayari po niyan is no and will din. Mag-pray ako sa bulaklak, ang sasagot niyan yes and no. Yeah? Pag po natin yan. Papaliwanag ko mamaya. Ngayon, paano natin malalaman kung tayo ay sa tunay na Diyos mo nanalangin? Di ba kanina sinabi niya, manalangin kayo sa kanya-kanya ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga kasama ni Jonah sa barko, I'm sure, mga tagay-pang bansa rin po sila. I mean, saan man sa atin po nagaling. Kaya may kanya-kanya din po sila Diyos. Kung tunay po ba tayo, malalaman, paano natin na malalaman kung sa tunay na Diyos tayo mananalangin? Kailangan ba ang ending in Jesus' name? Lalagyan ko ng in Jesus' name para sigurado ako pakikinggan ng Diyos. Para sigurado ako makukuha yung gusto ko. Ito kapatid, no? Kung ang mindset natin ay lalagyan natin ng in Jesus' name sa dulo para makuha natin yung gusto natin. Nagkakamali po tayo. Kung yung mindset natin, kung bago ka palang Christian ngayon, o dati ka ng Christian, kung akala mo kapag nilagyan mo ng in Jesus' name, ay makukuha mo na yung gusto mo, nagkakamali po tayo. Ang ibig kong sabihin ng in Jesus' name, your will be. Your will be done. Oh God, oh Jesus, yung gusto mo dapat ang masagot. Hindi yung gusto ko. Natatandaan po ninyo nung ang Panginoong Isus ay, bago po siya humihim, nanalangin po siya. Nang sabi po niya, Father, tagalogin ko na lang po, medyo mayroon yung gusto lang. Kung nanaisin mo po na hindi ko inumin ang sarong ito, kung nanaisin nyo na hindi ko pagdaanan yung hirap na ito, kaya niyo pong gawin. Pero sabi ng Panginoong Isus, pero hindi po yung kalooban ko ang dapat masunod. Yung kalooban mo. Yun po yung ibig sabihin ng in Jesus' name. Amen? Ngayon pa, babalik ko yung tanong kanina, paano natin malalaman na meron po tayong tamang relasyon sa Diyos at tama yung pananalangin natin sa Diyos. O tama yung Diyos natin pinapanalaginan. Kasi dito sa kwento natin, sa kwento ni Jonah, ang daming Diyos na sinasabi. Kung doon sa buong kwento ko, kung basa na po natin lahat yun, pinagmalaki pa niya. Kasi ay Hebreo. Ako ay Hebreo. Ang Diyos ko ang gumawa ng langit at lupa. So nagulat po yung mga kasama niya sa barko. Paano namin malalaman? Kapag nagkaroon ng pagbabago sa iyo. Paano natin malalaman na mayroon tayong relasyon sa tunay na Diyos at tunay na Diyos yung pinananalanginan natin?
kapag nagkaroon ng pagbabago sa iyo. Bakit? Normally po, kapag nagpipray po tayo, yung gusto natin, yun ang gusto natin masunod. Bibigyan na lang po ako. Alam niyo po ba na yung mga prayer natin, kasi naglalaro ko ng words kanina eh. Nasa isip ko siya talaga, and hindi po mindful, or hindi ko pwede sabihin hindi iniisip eh. Pero, alam niyo po ba na yung pinagpipray natin sa Diyos, hindi yun mahalaga sa Kanya. Parang, lahat po ng hinihingi natin sa Diyos, material na bagay, hindi po yan mahalaga sa Kanya. Bakit? May imposible po ba sa Diyos? May imposible po ba sa Diyos? Dito sa pila. Ibig sabihin, kung walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Kanya. Nagpipray ka ng lupa, ang lahat ng lupa dyan. Kaya may-ari. Pero pwedeng gawa ng Diyos na paraan yun, na parang pa sa iyo. Mahirap ba yun? Nagpipray ka ng bahay? Ang dami mong batong buhangin dyan, pwedeng gawin bahay. Kaya lang, gagastos ka, syempre. Yung ko i-provide niya, mahirap ba yun? Gusto mo na magandang trabaho? Gusto mo ng business? Mahirap ba yun? Walang puhunan. Eh kung hipuin ni Lord yung mga multimillionaire natin kapatiran din at pahiramin ka nang walang tubo, mahirap ba yun? May posible ba sa Diyos? Di ba wala? So ibig sabihin, yung mga hinihingi natin, hindi niya iniisip yun. So ano ba mahalaga sa Kanya? Tingnan niyo po rin yung katabi ninyo. Ngayon, sabihin niyo po sa Kanya, ikaw, mahalaga ka sa Kanya. Tayo, mahalaga sa Diyos. Hindi yung hinihingi natin. Kung minsan, hindi na tayo pinapahalaga ng Kristiyan natin, hindi na pinaparamdam na mahalaga tayo sa atin. Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga sa Diyos yung hinihingi mo. Mahalaga sa Diyos yung attitude mo habang naghihintay ka ng hinihingi mo. Kung pagkahingi mo, binigay agad. Ito po naisip ko. Kasi sa US, ang dami pong nanalo sa loto. After po ng ilang buwan, ay millionaire sila siyempre. After po ng ilang buwan, binalikan po sila ng mga reporter. Ang sabi po nila, mabuti pang hindi ako nanalo. Kasi nagkaming ng buhay ko. Ngayon, halimbawa, pag binigyan kayo ng 1 million ng Diyos, what if? Anong una niyong gagawin? Praise God! Sino yun? Oy! Sino yun? Ay, ayun, 10%. Ngayon, ang karamihan, ang sasabihin, ibabangko ko. So, sino na kinabang? Yung bangko. Pero halimbawa, si Manang Jen, magkaroon bigla halimbawa ng 1 milyon. Alam niya, kahit anong gagawin. Diba, instant 1 milyon. Alam niya anong gagawin. Idagad niya din sa business niya.
Marami rin siyang gagawin. Eh tayo na hindi marunong agad umawak ng 1 milyon, ano sasabihin? Ang gagawin natin dito? Hala, shopping doon, shopping dito, bumili ng sasakyan. Actually naman, ano nangyari sa buhay? Ang babae, diba, nagkagulo-gulo yung buhay nung dumating yung blessing. Ibig sabihin, dapat, yung hinihingi mong blessing, alam mo na yan kung gagawin. Or na-train ka na, bago ba yung dumating yung blessing. Amen? Mabilis na ako ito, no? Ito po ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, i-align tayo sa gusto niya. Kasi ito kanina, ang gusto ng Diyos, yung gusto niya, gusto natin mag-align. Hindi po pala. Kasi kapag yung gusto natin at gusto niya, lagi po magtataliwas. Kasi iba yung gusto natin sa gusto niya. Ang nangyayari kapag nag-pray po tayo, hinihila natin yung Diyos. Diyos yun Tingnan mo nangyayari kay Jonah. Anong ginawa ni Jonah? Importante si Jonah, importante din ang Ninive. Amen? Mamaya paliwanag ko bakit importante ang Ninive. Pero dito po tayo sa align. Ito mo gusto ko yung title, alignment. Pero, Lord, yung gusto ko. Ang ginagawa natin, hinihila natin ng Diyos doon sa gusto natin. Kaya ang mangyayari, padadala tayo ng bagyo. Yung bagyo ang sasalamin, yung bangka ang sasalamin yan sa karir. Maraming sasalamin sa karir, sa gusto natin trabaho. Bigyan ka ng trabaho, hindi ka na umaten kasi pagod ka na, binigyan ka ng business. Praise God, nandito lang sila. Amen? Yung binigyan ka ng business, tapos pagod ako, busy sa business. Gusto ba ng Diyos yun? Makapagdala ka ng bagyo. Hindi mo kayanin, bumubog ka. Ang gusto niya, i-align niya tayo sa gusto niya. At masakit po yun. Nakita na po kayo ng bakal na ina-align. Pinapainitan yun. Hinihila, mini-welding, para na yung align. At yun po yung ginawa ng Diyos kay Jonah. Gusto ng Diyos na siyang masunod. Inadalhan siya ng bagyo. Siyempre, malayo na po yun So, ito po yung babalikan ko lang po. Kaya naalaman ni Jonah na ang solusyon ay para itapon siya sa tubig. Nung sinabihan siya ng kapitan na manalangin, siya nanalangin. Hindi lang sinabi sa scripture, pero naniniwala po ako na nanalangin yun. Kasi hindi mo malalaman kung ano ang gusto ng Diyos kung hindi mo mananalangin. Tama? O kung hindi ka nagbasa ng scripture, o kung hindi ka nagbasa ng Bible, hindi mo malalaman kung gusto niya. Ito po yung tunay na purpose ng prayer. I-align tayo sa gusto niya. Hindi i-align siya sa gusto natin. Ang kwento ni Jonah pala. Ang kwento ni Jonas at kwento ni Amang Abraham ay kwento natin ngayon.
ang mga Abraham ay nung binunaw bago ginawin ng Sodom at Gomorrah, pinaramdam ng Diyos na gusto niyong pagbunuhin. Ang Nineveh, pinapunta si Jonah para magbago. So, anong relevant natin sa kwento? Kasi kung hindi po natin yung scripture na yun, o yung mga kwento sa Bible, kung hindi po natin iisipin, o kung hindi natin ikaparang event, o yung pangyayari ngayon sa buhay natin, ang ganda ng pubasahin. Pero, wala namang kwenta sa buhay natin. So, ano ang relevant sa buhay natin? Hindi po aksidente na kayo yung unang nakakilala sa Diyos. Amen? Hindi na kailangan na magpadala ka ng prophet o buhayin pa si Jonah, buhayin pa si mga Abraham para nagpadala sa pamilya natin. Ikaw, sabihin mo, tabi mo, ikaw na nakakilala ngayon ang ipapadala ng Diyos sa buong tribes, sa buong tribo. Amen? Amen? Ang madalas na mangyayari, para tayo si Jonah, takbo tayo ng takbo. Hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagbabasa. Kaya tuloy, kapag halimbawa nag-share tayo sa kapamilya natin, at siyempre yung mga kapamilya natin, alam ang bakong mo. Tama? Kapag kasinalan mo sila, tapos babarbaling ka na ang sagot, ang mangyayari sa'yo, magagalit ka na din. O magdidibati kayo. Bahala ka sa buhay mo, sa buhay ninyo, sa impyerno kayo mapupunta. Di ba? Kasi nagagalit ka agad eh. Alam niyo po ba na kapag halimbawa, nag-share tayo sa pamilya natin, ito nakikita ko po, no? Pamilya namin kabila ako, yung kabila Benigno. Gaano madami ang ako dito? Gaano madami ang Benigno dito? Para magkaroon po tayo everyday. Hindi lang po everyday service. Kung nasa-share po natin lahat. Ang Aguinaldo, gaano marami dito? Marami, di ba? Pag family reunion kayo, gaano marami? Ang dami, di ba? Nakasya ba sila dito? Lahat? Hindi. Diba? Pinadala na tayo sa pamilya natin. Ito lang sa pag-service natin dito, yung dami-dami pag nakasama tayo ng galing pamilya. Diba? Kukulang pa kayong natin, yung upuan natin. Paano kung yung mga kamakanak natin dito? Ang service po ngayong Sunday na ito, alas 7, ay Aguinaldo family. Aguinaldo lang. Manuel lang. Alas 9, Manuel lang. Lahat ng Manuel. Oh, grabe. Hindi niyo po ba na yun na di-visualize? Ang kwento po ni Jonah, ang kwento po ni Abraham. Ang kwento po natin. Hindi po siya sinulat lang o nabasa lang para wala lang. Para malaman lang natin na may malaking isda, na mayroong 3 araw at 3 gabi sa laman sa tiyan ng isda na buhay. Hindi lang po yung pinapaalam. Tayo po mismo, yung ipapadala, yung pinadala na ng Diyos sa pamilya natin. Yan po. Ito po. Mayroon kanina, introduce ko yung yes, no, and wait. Na kahit saan po tayo ay pwede natin, yun ang makuha natin sa Lord. Pero ito po pala, meron po tayong 4 na dapat ito yung
sagot sa prayer natin. No! Ang una. Sa prayer po natin talaga, merong no. Huwag na po natin ipilit kung no talaga sa Diyos. Amen? Napakagabi. Kung no po talaga sa Diyos, no yun. Huwag natin ipilit. Hindi, baka weak yun eh. No po talaga yan. Ito pa po yung kasunod. Dalawa, be slow. Bakit? Kasi minsan po sobrang bilis natin. Tatatatatatatat. Ayun. Dalag-dalag yung kapatid natin. Be slow. Eto. Go. Dapat, kapag nag-pray tayo, alam natin ang sagot, na-go na. Minsan, yung go natin, stop pa eh. Yung stop minsan, nag-go. Go! Sabi ni Lord. Go na tayo. Para hindi po mapunta sila, magaya sila sa Sodom and Gomorrah, go na tayo. At ito po yung pinakamahalaga. Grow. Grow. Ito po yung mahirap na mahanap sa isang Christian. Kasi gusto po natin mga Christian, nasa comfort zone lang tayo. Ayaw natin na nag-grow. Ayos lang dito, nasa upuan ako sa ng buhay eh. Pero ako nabasa isang comment. Okay na po, okay lang sa amin ako yung Christian. Kasi pag sinishare ko naman sila, ano nila sinasabi. Hindi po tayo mag-grow. Okay na ako. Hindi na ako sasama dyan sa ministry. Magtuturo ka na sa Bible study. Mag-aaral ka pa. Okay na ako. Atin na lang ako doon. Hindi na ako mag-aaral. Ilang beses tayo pumunta ng simbahan. 3. Pagod ka sa trabaho eh. Punta na pa ba ako ng Friday? Kaya kung oras mo natapos. Nung nakaraan ng oras tayo natapos. Hello po. Paano naman po sila? Pero kailangan mo natin mag-grow eh. Okay na nga, minsan mapuya tayo sa Lord. Anong oras tayo minsan natutulog? Pag nanonood tayo ng telebabad. Anong telebabad? Wala kaming Netflix eh. Buti na lang. Anong oras tayo natutulog kapag nanonood tayo sa YouTube? Gaano karami ang nakakain na ng load? O na, free wifi naman si Mama. Mamaya na ako magbabasa, manonood muna ako. What? Be grow. Grow. Sabi mo sa katabi mo, grow. Grow. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. And we pray, Lord, lahat ng nandirito, mag-grow po kami. Increase our faith, O God. Lord, hindi po aksidente na narinig namin ang kwento ni Jonas. Hindi po aksidente, God, na kami ang una naging Kristiyano sa family. Hindi po, lalo pong hindi imposible, hindi po aksidente na naging Christian kami. Bagaman, napilitan lang yung iba sa una dahil kailangan sa trabaho o dahil kailangan gawa ng niyaya ng asawa o niyaya ng nanay. Lord, hindi po aksidente. May purpose lahat. At napakahalaga. At napaka-importante, Lord, ng salvation. Kung nais mo po nga, Ama, na lahat ng tao na nilalang mo ay masave, pero dahil sa katikasan ng aming ulo, ng aming puso, na nakakalungkot, marami po ang hindi masasave. Dahil hindi sumunod, hindi pumilala sa iyong anak.
Salamat o Diyos dahil lahat ng nandirito ay itinalaga ng Panginoon Diyos sa buhay nila, sa buhay namin bilang Panginoon at Tagapagligtas. Salamat Lord sa ginamit mo. At alam po namin o Diyos na lahat ng nandirito ay na-pray na malumbo at mag-share ng iyong salita. Ito po ang aming salamat na langin sa pangalan ng Jesus. Amen. Akala ko may kalutong tayo. Lapakan natin si Lord sa sabi niya sa book of Isaiah, whom shall I send? Sino yung papadala ko? Lord, siya na lang kasi busy ako. Minsan ganun tayo, di ba? Sino gusto magpagamit? Lord, sila na lang. Kasi may negosyo ako, busy ako, marami akong ginagawa. So, dapat ang sagot natin, whom shall I send? Here I am, Lord, send me. Diba? Dapat gawin ang sagot natin. Nandito ako, Lord. Kahit saan mo ako'y padala, papadala mo ako. So, palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Amen. Talagang ako'y nagagalak kasi po, marami na ngayon yung hindi na stagnant Christian. Talagang from glory to glory, talagang nagmamature sila at lumalakad na sila sa kalooban ni Lord. Amen. Noong una talagang andun pa yung takot, ganyan. Naalala ko si Sister Judith, nung sinabi ko sa kanya, sis, mag-opening prayer ka na. Sabi niya, Pastora, pwede ba 1 year pa? Bigyan mo pa ako ng isang taon, paghahandaan ko. Pero ngayon ginagamit na po siya. Tapos, di ba, Brother Reden, siya rin. Ngayon, ginagamit na rin siya sa ating Bible study. Bukas, gagamitin na rin. Alam mo, nakapaghanda na si Brother. Ano pangalan ba nga? June? Ano? Si Brother June. Nakakatuwa nga siya eh. Dahil nung last Saturday, sabi niya, sa Saturday, mag-opening prayer na ako. Di ba? Hindi mo na talaga siya i-assign. Siya na mismo nagpusa. Amen. Ganun po ang Kristiyano na lumalago. Amen. Huwag mo nang pipilitin. Ano na yung pagpupusa. Amen. So, tayo po ngayon ay dala ko sa ating komunyon. So, welcome. May bago tayo. Sister, may lang nakita yung maputi. Pinakamaputi dyan. Kitang-kita ang kanyang kaputihan. Welcome ka sa gawain. Welcome ka sa gawain ni Lord. Amen. So, hindi na, okay, binelcome lang kita sis. Amen. So, ano pangalan mo sis? Maligaya. Amen. So, praise the Lord. Welcome sa gawain ni Lord. Amen. So, ngayon, dadama na po tayo sa ating banal na hapunan. Amang banal, maraming salamat muli, Panginoon. Sa banal na hapunan na aming pagsasaluhan, pagpalain ng Panginoon, ang tinapay na sumisimbolo ng pagkaban at ang Diyos na sumisimbolo ng dugo. Lord, salamat sa ginawa mo sa krus ng Calvary. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'll do it.
oras na ito, inaalala namin, O God, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat. Ang iyong katawan na binubog, Panginoon. Lord, tiniis mo ito, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Ang dugo mo ay lumanap sa krus ng Kalbaryo para kami, Panginoon, ay mahugasan sa aming mga kasalanan. Lord, we thank you. At patuloy, Lord, dalangin ko lahat ng mga benefits, O God, sa krus ng Kalbaryo. Patuloy namin ma-enjoy, O God, habang kami nandito pa sa lupa. Lord, we thank you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. So, dadako na po tayo sa ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Amen. Mag-groupings po tayo ng apat. Kaya, taga-apat na lang po. Apat, bawat isang grupo. Isang grupo, apat-apat po sila. Amen. Ay, yan, sa yun na lang, isang group na lang po yung mga youth. Yan. As yung mga bata, kids, doon po sila kay Sister Joanne. As yung mga nanay, tatay. Yan. Amen. Dalawang grupo po dyan. Kaya mo niya yan. Po tayo mag-start. Amen.
Aniversario ng ilagan mo, I pray, Father God,
mo, Father God, meron kami nakakita sa lugar na iyong Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa akin mo siya, Panginoon, sa kanyang pagkain, Panginoon. Bawat anak mo na asahan siya, O God, sa lugar na iyon. Lord, patuloy lumanin sila sa iyong mga salita, O God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong salamat sa matagumpay, O God, na gawain mo sa mundo. Panginoon, na darating, O God. Lord, pinataas mo, gawain bukas, Panginoon, sa maligaya, Panginoon, tulog mo sa list, at maging sa kaulog, Lord, I declare, Lord, tapit namin na pananalangin, Lord, I declare, Panginoon, bawat panalangin namin, ngayong gabi ito ay tinutulungan sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you, O Father God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, muli sa aming pag-uwi, pakaingatan mo ang bawat sa aming lugar. Lord, I declare, Panginoon, hawiin mo ang aming daraanan at makarating kami na safe and sound sa aming kanya-kanyang tahanan. Lord, we thank you. Pagpalain mo ang bawat kamay ng mga anak mo na nandito. Lord, I declare, kapag ang mga kamay na to ipapatong namin sa mga may sakit, ang may sakit ay gagawin sa pangalan mo. Lord, we thank you, Father God. Pagpasok pa lang nila sa lugar na to, Panginoon, Lord, we declare, O God, pag alis nila sa lugar na to, maranasan nila ang kompletong magalingan na nagmumula sa iyo. Lord, I declare, ang bahay mo ito, Panginoon, magiging healing center, O God, ng mga anak mo na may mga sakit. Bawat dadalo ng mga anak mo, bawat dadalo na may sakit, O God, gagaling sila, lalabas sila sa lugar na ito, na andun yung kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo. Ama, salamat sa gabi ito. Sa iyo, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. See you tomorrow. Amen. Amen. Kita po tayo bukas. Talagang gusto mag-grow.